Eto na nga mga chong, marami tayong basketball updates. Mga kinakailangan gawin ng Barangay Ginebra kontra Meralco Bolts Game 3 prediction para mag-advance sa semifinals. Justin Brownlee, nire-respeto si Allen Durham. Ngayong quarterfinal series nga mga chong, ay ang bakbakan ni Justin Brownlee at Allen Durham ang isa sa pinaka-inaabangan ng maraming basketball fans. Dahil every time na nag-aarap, yung dalawang yan ay palaging classic yung matchup na kanilang ipinapakita. Patunay na lang yung nakalipas na Game 2 kung saan pareho ngang maganda yung kanilang ipinakitang performance, pero ito ngang si Justin Brownlee yung pinaka nag-stand out dahil sa kanyang magandang performance at tila inulit nga nito yung kanyang 2016 winning shot. At ngayon nga, nalamang na ang Barangay Ginebra sa series ay hindi nga nagkakampante itong si Justin Brownlee dahil ayon nga sa kanyang latest interview ay ine-expect nga nila na babawi ang Meralco, lalong-lalo na itong si Allen Durham. Every time nga raw na makakarap niya ang nasabing import ay aminado si Brownlee na nagiging mahirap ang laro. Pinuri pa nga ni Brownlee si Durham na isa raw ito sa one of the best import sa PBA. At si Allen Durham nga raw yung dahilan kung bakit napakalaki ng inimprove ng Meralco Bolts. Para sa akin mga chong, ayan yung dahilan kung bakit maraming nagmamahal dito kay Justin Brownlee dahil nire-respeto nga nito ang lahat ng kanyang nakakalaban, maging yung kanyang rival import na si Allen Durham. Dumako naman tayo dito sa kabilang balita. Mga kinakailangan gawin ng Barangay Ginebra kontra Meralco Bolts Game 3 prediction para mag-advance sa semifinals. Ngayong araw nga mga chong ay ang magiging crucial game para sa dalawang koponan. Para sa Meralco ay dito nakasalalay ang kanilang kampanya ngayong conference. Para naman sa Barangay Ginebra ay para makapag-advance sa semifinals. Kaya naman, ano nga ba yung mga kinakailangang gawin ng Barangay Ginebra para manalo? Unang-una sa kanilang listahan ay sila dapat ang mag-set ng tempo ng laro. Umpisa pa lang ay kailangan agad ipakita ng Barangay Ginebra yung kanilang pagiging aggressive, bilis at outside shooting. Hindi nga nila po pwedeng pabueluhin ang Meralco Bolts, kaya napaka-importante na Barangay Ginebra ang magseset ng tempo ng laro na babagay sa kanilang game style. Sunod sa kinakailangan gawin ng Barangay Ginebra ay tulungan si Justin Brownlee. Expected nga mga chong na itong si Justin Brownlee ang tututukan ng depensa ng Meralco Bolts dahil grabe nga yung kanyang naging performance sa nakalipas na Game 2 quarterfinals kung saan panalo na sana ang Meralco Bolts. Pero nagawa nga ni Justin Brownlee na mabaliktad ang laro at makuha ang panalo. At sa paparating na Game 3 ay paniguradong hihigpit yung depensa kay Brownlee. Kaya naman, kailangan nga mag-step up ng mga local players ni Coach Tim Cone. Gaya na lang nitong si Scottie Thompson na dapat agad-agad na makapagpakita ng energy, lalong-lalo na itong sila RJ Abarrientos, Stephen Holt at Maverick Ahanmisi pagdating sa 3-point area. Possible nga na magkaroon ng double team kay Justin Brownlee, kaya naman magkakaroon ng opening ang mga Gunners ng Barangay Ginebra. At kung magagawa ngang makapag-step up ng mga local players, ay mas gagaan nga yung trabaho ni Justin Brownlee at hindi nga ito masyadong matututukan ng depensa. Sunod sa kinakailangan gawin ng Barangay Ginebra ay maipakita ang kanilang depensa. Gaya nga ng sabi natin nitong mga nakaraan, depensa ang magiging barometer ng quarterfinal series ng dalawang koponan. Kung sino yung makakapagpakita ng mas magandang depensa ay mas malaki ang chance na manalo. At noong Game 2 ay maganda yung depensang ipinakita ng Ginebra kung saan nagresulta nga yan ng napakaraming turnovers ng Meralco Bolts. At yan nga yung kinakailangan nilang maipagpatuloy. Pero kung may dapat tutukan ang Barangay Ginebra
Ayan ay walang iba kundi itong si Allen Durham. Panigurado, nasa utak pa rin ng nasabing Meralco import yung ginawang winning 3-point shot ni Justin Brownlee. Kaya naman, expected na mas gigil itong si Allen Durham na bumawi, lalo na ngayon na nalalagay sa alanganin ang kanyang kupunan. At dalawa nga yung nakikita nating pwedeng gawing pandepensa ni Coach Tim Cone kay Allen Durham. Unang-una ay itong si Jody Vance. Alam natin mga chong na matanda na itong si Jody Vance, pero malakas pa rin ang pangangatawan nito at meron nga itong height na pwedeng ipangtapat kay Allen Durham. Actually, sa crucial second ng Game 2 ay itong si Jody Vance yung tumutok kay Durham at nagawa naman itong mapigilan ang nasabing Meralco import. Pero expected nga na hindi tatagal si Jody Vance, kaya yung isa pang player na pwedeng ipandepensa ni Coach Tim ay mismong si Justin Brownlee. Magsasakripisyo nga sa opensa si Brownlee para tutukan si Durham at magagawa yan ni Brownlee kung magi-step up yung mga local players sa opensa. Sunod sa kailangang gawin ng Barangay Ginebra ay idaan sa bilis at outside shooting. Yan nga yung naging weapon ng Barangay Ginebra sa nakalipas na Game 2. Effective na effective, kaya walang dahilan para baguhin. Panghuli sa kinakailangan gawin ng Ginebra ay magtiwala sa isa't isa. Total team effort ang kailangan ng Barangay Ginebra para maisara ang series. Lahat magko-contribute sa opensa at depensa, at kung magagawa nila yan, ay magiging less turnover rin yung kanilang kupunan at mas malaki yung chance nila na makuha ang panalo. Para sa ating game prediction mga chong, ay expect nyo na isa na namang classic matchup ang ating matutunghayan sa darating na Game 3.